Sa maliit na baryo sa gilid ng bundok, isinilang si Dolores sa isang simpleng bahay na yari sa kahoy at nipa. Sa gabing iyon, ang tahimik na hangin ng probinsya ay tila hindi mararamdaman sa loob ng maliit na kwarto. Ang nanay ni Dolores, si Marta, ay nakahiga sa banig, hingal na hingal habang naririnig ang hikbi ng bagong silang na sanggol. Siya na nga ba? Bulong ni Marta sa kanyang ina, si Aling Rosa, na noon ay hawak-hawak na ang umiiyak na sanggol. Malalim ang paghinga ni Marta, tila nawawala ng lakas. Oo anak, siya na. Nariyan na ang anak mo. Sagot ni Aling Rosa habang maingat niyang pinupunasan ng maliit na katawan ni Dolores gamit ang malinis na kumot. Si Dolores, kagaya ng gusto mo. Pero si Marta, sa kanyang huling paghinga ay pumikit na lang. Hindi na narinig ang mga huling salita ng kanyang nanay. Tuluyan niya na itong nilisan. Buong gabi ay napuno ng iyak dahil sa kanyang pagpanaw. Si Aling Rosa, na walang ibang kasama sa buhay, ay pinalaki si Dolores mag-isa. Sa bawat araw, naririnig ni Dolores ang mga kwento tungkol sa kanyang nanay. Isang mabait na babae, pero iniwan ng tatay ni Dolores nang malaman nitong siya ay nagdadalang tao. Hindi na muling bumalik ang kanyang ama at wala nang balita sa kanya. Sa paglipas ng mga taon, lumaki si Dolores sa kalinga ng kanyang lola, sa payak na bahay sa ilalim ng lilim ng mga puno. Natutunan ni Dolores ang mga gawaing bahay mula sa kanyang lola, mula sa paghuhugas ng pinggan hanggang sa pagtatanim ng gulay sa likod bahay. Maagang nasanay si Dolores sa simple at tahimik na buhay ng probinsya. Lola, bakit kaya hindi na bumalik si tatay? Minsang tanong ni Dolores habang pinupunasan ng sahig. Napahinto si Aling Rosa sa pagbalat ng mais at tumingin sa apo. Hindi ko alam, iha. Ang alam ko lang, hindi na kayang harapin ang responsibilidad na iniwan niya sa atin. Pero wag mo nang isipin yon, ang mahalaga nandito tayo at may tahanan naman tayong magkasama. Niyakap ni Dolores ang katotohanan na ang kanyang pamilya ay ang lola lamang niya. Siya ang nagturo kay Dolores ng lahat ng kailangan niya sa buhay. Mga aral sa pagluluto, pag-aalaga ng hayop, at maging ang pananahi. Dahil dito, lumaki si Dolores na mahiyain ngunit masipag. Hindi siya tulad ng ibang dalaga sa baryo na mahilig makipagkwentuhan at gumala. Mas pinipili niyang manatili sa bahay at tumulong sa kanyang lola. Nang tumuntong siya sa 16 anyos, kapansin-pansin na ang kanyang pagdadalaga. Ang kanyang kayumangging balat ay lalong kuminis at ang kanyang mahaba at itim na buhok ay madalas ipit sa likod. Tuwing naglalakad sa ilalim ng mainit na araw upang mag-igib ng tubig mula sa balon. Madalas din siyang mapansin ng mga kabataang lalaki sa baryo, ngunit tila wala siyang interes sa mga ito. Dolores, hindi ka ba natutuwang makipagkaibigan sa mga kasing edad mo? Tanong minsan ni Aling Rosa habang sila'y nagpapahinga sa kanilang kubo. Lola, masaya na akong kasama kayo. Sagot ni Dolores, bahagyang ngumiti. Hindi ko kailangan ng marami pang kaibigan, basta kayo po, sapat na sa akin yun. Ngumiti si Aling Rosa. Mabuti naman at magkasundo tayo. Pero tandaan mo, iha, darating din ang araw na kakailanganin mo ring buksan ang puso mo sa ibang tao. Tumango si Dolores. Pero sa loob-loob niya, hindi pa siya handang lumabas sa komportableng mundo na binuo nila ng kanyang lola. Simple lamang ang gusto niya sa buhay. Ang masayang buhay kasama ang kanyang lola, ang kalikasan sa paligid, at ang tahimik na pamumuhay na walang iniintinding malaking problema. Habang si Dolores ay patuloy na lumalaki, napansin din ng mga kapitbahay ang pagiging mabait at magalang niyang dalaga. Madalas siyang tumutulong sa mga gawain sa baryo. Nagsisilbi sa mga matatanda, nag-aalaga ng mga bata at tumutulong sa mga kapitbahay tuwing may mga pagtitipon. Kaya naman mahal siya ng karamihan sa baryo, lalo na't walang iniwan sa kanya ang kanyang mga magulang kundi ang kanyang lola. Ngunit sa kabila ng tahimik na pamumuhay, may mga gabi rin na nag-iisip si Dolores tungkol sa kanyang tatay, ang taong hindi man lang nagpakita sa kanyang buong buhay. Nagtataka siya kung ano ang itsura nito o kung mahal ba siya nito kahit papaano. Sa bawat gabing nakahiga siya sa sahig habang nakikinig sa kaluskos ng mga dahon sa labas, hindi maiwasang mangarap ni Dolores ng ibang buhay.
isang buhay na hindi limitado sa loob ng kanilang baryo. Pero hindi ito binabanggit ni Dolores kahit kailan. Para sa kanya, sapat na ang kanyang lola at ang buhay na ipinagkaloob sa kanya, kahit man minsan ay may mga tanong na walang sagot. Sa payapang baryo, si Anton ang madalas na kasamang nakakausap ni Dolores. Simula pa noong bata pa sila, si Anton na ang kasama niya tuwing naglalaro sa gilid ng ilog o tumutulong sa simpleng mga gawaing bahay. Parehong tahimik ang kanilang pagkatao, ngunit tila may kasunduan sa pagitan nila na hindi na kailangan ng maraming salita para magkaintindihan pa. Isang hapon habang si Dolores ay nagdidilig ng mga halaman sa kanilang bakuran, dumaan sa Anton. Dala ang isang sakong mais mula sa kanilang bukid. Agad nang umiti si Anton nang makita ang dalaga. "Dolores, tuloy ba tayo bukas? Sabi mo gusto mong magpunta sa may ilog para kumuha ng mga bato para sa hardin ng lola mo, si Aling Rosa," tanong ni Anton habang tinutulak ang kanyang bisikleta. Tumingin si Dolores mula sa kanyang ginagawa at ngumiti ng bahagya. Oo Anton, pupunta ako pero baka medyo tanghali na ako makakasama dahil kailangan ko munang tapusin ang ilang mga gawaing bahay, alam mo na," sagot niya. "Walang problema, ako na ang bahala sa pagkuha ng mga bato kung gusto mo," ani Anton, nag-aalok ng tulong. Ngumiti si Dolores pero umiling. "Hindi na Anton, gusto ko ring tumulong. Mas masaya kung magkasama tayo doon." Narinig ni Aling Rosa ang usapan mula sa loob ng bahay at lumabas. "Naku Anton, mabuti at nandito ka. Lagi kang handang tumulong sa amin, ang bait mo talagang bata," bati ni Aling Rosa, napapangiti habang pinupunasan ng kamay sa apron. "Naku po Lola, maliit na bagay lang po yun," sagot ni Anton na bahagyang nahihiya. Sa kabila ng pagiging abala sa kanilang bukid, hindi niya mapigilang maglaan ng oras para kay Dolores, lalo na kapag may mga pagkakataong makasama siya. Madalas silang tinutokso ng mga kapitbahay kapag nakikita silang magkasama, pero si Dolores tila walang idea sa nararamdaman ni Anton. Isang hapon habang naglalakad sila papunta sa ilog, nakita sila ng ilang matatandang nag-uusap sa tabi ng tindahan. "Uy Dolores, Anton, kailan ba ang kasal?" Malakas na biro ng isa sa kanila, sinundan ng tawanan. Nagkangitian sina Dolores at Anton, kapwa naguguluhan. Si Anton bahagyang namula pero si Dolores ay parang wala lang. "Naku, walang ganyanan, magkaibigan lang po kami ni Anton," sagot ni Dolores na may halong tawa. "Mas mabuti pang maghanap kayo ng ibang pagtatawanan." Pero sa puso ni Anton, hindi siya makapagsalita. Matagal na niyang nararamdaman ang kakaibang paghanga kay Dolores, pero hindi niya ito kayang sabihin. Alam niya naman kasing abala si Dolores sa mga responsibilidad niya at hindi niya gustong maging pabigat pa sa damdamin ng dalaga. Pero sa kabila ng lahat ng kanyang pag-iingat, hindi niya maaalis ang damdamin ng pangangalaga at pagmamahal para kay Dolores. "Nagbibiro lang sila," sabi ni Anton, pilit na hinahawi ang hiya habang nagpapatuloy sila sa paglalakad. "Alam ko, sanay na ako sa ganyang mga tukso. Hayaan mo na lang sila," sagot ni Dolores, walang bahid ng malalim na pagkakaintindi sa sitwasyon. Para sa kanya, simpleng kaibigan lang si Anton, isang taong mapagkakatiwalaan at palaging nariyan kapag kailangan niya ng tulong o kausap. Pero para kay Anton, bawat araw na kasama si Dolores ay parang isang bagong dahilan para manatili siyang malapit sa kanya. Sa kabila ng tahimik at isang simpleng buhay sa probinsya, unti-unting nararamdaman ni Anton ang bigat ng kanyang nararamdaman para sa dalaga. Ngunit pinipili niyang manahimik dahil alam niyang para kay Dolores, ang pamilya at ang kanyang mga pangarap ang pangunahin niya dapat inuuna. Sa mga sumunod na araw, hindi mapakali si Dolores. Naisip niyang sinabi ni Anton noong huling beses silang nag-usap, ang pangakong hintayin siya at may sasabihin ng binata sa kanyang pagbabalik. Pero bago yun, kailangan muna ni Anton na umalis upang sundin ang tawag ng tungkulin. Isang hapon nagpunta si Anton sa bahay ni Dolores upang magpaalam. Kasama niya ang ilang gamit at suot na niya ang lumang jacket na binigay sa kanya ng kanyang tito. "Dolores," simula ni Anton habang sila'y nakaupo sa ilalim ng malaking puno sa harap ng bahay. "Kailangan ko nang umalis sa Makalawa. Nirecruit ako ni tito sa army eh. Kailangan daw ng mga tauhan at ako ang nirekomenda niya." Napatitig si Dolores kay Anton.
hindi agad makapagsalita. Alam niyang darating ang araw na aalis din si Anton pero hindi niya inaasahan na ito'y mangyayari agad. Bakit hindi mo man lang sinabi noon pa? Tanong ni Dolores. Ang kanyang boses ay may halong lungkot. Ngayon ko lang din nalaman. Sagot ni Anton. Ayokong biglain ka pero kailangan ko rin gawin ito para sa pamilya ko. Hindi ko alam kung gaano ako katagal mawawala pero may sasabihin sana ako sa'yo sa pagbalik ko. Bakit hindi mo na lang sabihin ngayon? Tila may kaba sa boses ni Dolores. Hindi niya alam kung bakit pero may mga bagay sa tono ni Anton na nagpapabilis ng tibok ng kanyang puso. Umiling si Anton. Bahagyang ngumiti pero bakas ang lungkot sa mga mata. Mas mabuti nang sabihin ko na lang kapag bumalik ako. Sa ngayon gusto ko lang na ipangako mo na hihintayin mo ko. Tumingin si Dolores sa malayo. Hindi alam kung ano ang dapat isagot. Pero sa kabila ng lahat, alam niyang sa kanyang puso na mahalaga si Anton sa kanya. Kaya tumango siya at binigkas ng mahina. Pangako, Anton. Hihintayin kita. Hindi mapigilan ni Anton ang ngiti sa kanyang labi kahit na mabigat ang kanyang nararamdaman dahil sa nalalapit na pag-alis. Salamat, Dolores. Babalik ako. At pagdating ng araw na iyon, sasabihin ko sa iyo ang lahat. Nang sumapit ang araw ng pag-alis ni Anton, nagtipon ng lang kaibigan at kamag-anak sa kanilang bahay upang magpaalam. Nakaupo si Dolores sa isang sulok. Tahimik na pinagmamasdan si Anton habang abala ito sa pakikipag-usap sa mga bisita. Nang tuluyan ng oras para umalis, lumapit si Anton kay Dolores. Mag-iingat ka ha, sabi ni Dolores. Pilit na hinahabol ang ngiti sa kanyang mga labi kahit na alam niyang malungkot siya. Promise, sagot ni Anton. Hawak ang kamay ni Dolores ng sandali. Babalik ako para sa'yo. At nang tuluyan ng umalis si Anton, naramdaman ni Dolores ang bigat ng pagkawala ng kanyang matalik na kaibigan. Sa mga sumunod na araw, naging tahimik ang kanilang baryo, lalo na para sa dalagang si Dolores, na sanay ng may Anton na laging nasa tabi niya. Pero sa kabila ng lungkot, mahigpit siyang kumapit sa kanyang pangako. Hihintayin niya ang pagbabalik ng binata. Lumipas ang mga buwan at bawat araw na nagdaan ay patuloy na naghintay si Dolores sa pagbabalik ni Anton. Tuwing may dumara ang sulat o balita mula sa bayan, umaasa siyang merong mensahe mula sa binata. Ngunit tila unti-unting nagiging malabo ang pangako ni Anton. Hindi nagtagal, lumipas ang 1 taon at sinundan pa ng isa. Wala pa ring balita o sulat mula kay Anton. Isang araw dumating ang mga magulang ni Anton sa bahay ni Aling Rosa at agad na naramdaman ni Dolores ang bigat ng kanilang presensya. Tahimik siyang naupo sa harap ng mga magulang ni Anton habang si Aling Rosa ay tahimik na nagtitimpla ng kape para sa mga bisita. May masamang balita kami, Dolores. Mahinang sabi ng tatay ni Anton. Tila hindi kayang tignan ng diretso ang dalaga sa mata. Si Anton, wala na siya. Napatigil si Dolores. Tila tumigil ang oras sa sandaling iyon. Ano pong ibig niyo sabihin? Ang tanong niya, kahit na sa kanyang puso ay alam na niya ang sagot. Namatay siya sa gera. Dagdag ng nanay ni Anton. Hawak ang panyo sa kanyang mga mata. Nagkainkwentro ang kanilang grupo at hindi na siya nakabalik. Nanlumo si Dolores sa narinig. Pakiramdam niya gumuho ang mundo sa isang igla. Lahat ng pinangarap niyang muli silang magkita. Ang pangako ni Anton na may sasabihin ito sa kanyang pagbabalik. Lahat ng iyon ay naglaho na lang, kasabay ng buhay ng binata. Hindi niya inakala na darating ang araw na ito na mawawala si Anton ng ganoon kabilis. Pero sinabi niyang babalik siya. Mahinang bulong ni Dolores sa sarili, tila umaasa pa rin sa kahit anong himala. Hindi na alam ni Dolores kung papaano ay poproseso ang lahat ng narinig niya. Parang may mabigat na bato sa kanyang dibdib at hindi na alam kung paano ito matatanggal. Tumango siya ng marahan, hindi makapagsalita. Si Aling Rosa na nasa tabi niya, hinawakan siya sa balikat, tila nagbibigay ng lakas. Anak, mahinang sabi ni Aling Rosa. Wala na tayong magagawa kundi ipanalangin para sa kaluluwa ni Anton. May hirap tanggapin pero kailangan natin itong harapin. Pero sa kabila ng mga salita ng kanyang lola,
hindi pa rin kayang tanggapin ni Dolores na wala na si Anton. Ang lungkot na naramdaman niya ay parang walang katapusan. At kahit pa sabihing nagpatuloy ang buhay sa baryo, may parte ng puso ni Dolores na tila nawala ng liwanag. Tuwing gabi, madalas niyang alalahanin ng mga araw na magkasama sila ni Anton. Ang kanilang mga pag-uusap sa ilalim ng malaking puno. Ang mga araw na sabay silang pumupunta sa ilog at ang mga simpleng sandaling magkatabi lang sila kahit walang salitang kailangan. Pero ngayon, lahat ng iyon ay ala-ala na lamang. Mga ala-ala na walang kasiguraduhan kung kailan maghihilom ang sugat. Isang araw, habang si Dolores ay nasa palengke, bit-bit ang ilang gulay at prutas para sa kanilang bahay, narinig niyang bulong-bulungan ng mga tao sa paligid. Alam mo ba, yung mga dumating na taga Manila mayaman daw talaga. Ang lalaki ng kotse at magaganda yung mga kasuotan, parang artista. Bulong ng isang tendera sa kanyang katabi. Hindi ito pinansin ni Dolores. Patuloy lamang siya sa pagbili ng kanyang kailangan. Hindi siya mahilig makisali sa tsismisan, lalo pat abala pa rin ang kanyang isip sa kalungkutan tungkol sa nangyari sa kaibigan niyang si Anton. Habang pauwi na si Dolores, naramdaman niyang may sumabay sa kanyang hakbang. Isang binata. May malinis na bihis at bit-bit ang isang maliit na bag. Ang lumapit sa kanya. Hi miss, ako nga pala si Kaloy. Bati ng binata na may ngiti, na tila sanay na makipag-usap. Nakita kasi kita kanina na mamalengke, baka gusto mong tulungan kita sa mga dala mo. Nagulat si Dolores sa biglaang lapit ng estranghero, pero pinili niyang maging magalang. Ay salamat pero kayo ko naman po ito. Sagot niya, pilit nang umiti. Hindi siya sanay na may biglang lalapit sa kanya, lalo na't hindi niya kilala. Ngunit si Kaloy, hindi na intimidate. Naku miss, walang problema yan. Ako nga pala yung anak ng pamilyang nagbabakasyon dito sa probinsya. Siguro narinig mo na yung mga tungkol sa amin. Tanong nito habang nag-aalok ulit na buhatin ang mga dala ni Dolores. Tumango si Dolores ng bahagya. Oo, narinig ko pero hindi naman ako gaanong nakikisali sa mga usapan. Hindi napigilan ni Kaloy ang mapangiti sa sagot ni Dolores. Ganun ba? Simple lang naman akong tao kahit taga Manila kami. Taga rito rin naman ang lolo ko kaya parang pangalawang tahanan ko na rin ang probinsyang to. Hindi na sumagot si Dolores at nagpatuloy sa paglalakad. Pero si Kaloy, tila hindi takot mapahiya. Patuloy na sumabay. Alam mo, napansin kita agad nung una kitang makita. Hindi mo ba napapansin na may kakaiba sa'yo, special ka? Hindi ka tulad ng ibang dalaga dito. Parang may aura kang simple pero malalim. Napaangat ng tingin si Dolores, bahagyang nagtaka sa sinabi ng binata. Salamat pero hindi ko alam kung ano ang ibig mong sabihin. Sagot niya ng mahinahon. Hinaplos ni Kaloy ang likod ng kanyang ulo. Tila nag-aalangan na rin. Basta gusto ko lang makilala ka ng mas maigi, Dolores. Maganda ka at parang napaka-misteryosa mo. Nahihiyang umiti si Dolores at umiling. Wala naman pong kakaiba sa akin. Simpleng tao lang ako. Pero ramdam niya ang hangaring manligaw ni Kaloy. Kahit na hindi niya alam kung paano tatanggapin iyon. Sa kabila ng lungkot na nararamdaman niya para kay Anton, may kakaibang pag-aalinlangan siyang nararamdaman sa pakikipag-usap kay Kaloy. Isang taong hindi niya kilala ngunit tila interesadong maging bahagi ng kanyang buhay. Habang papalapit na sila sa kanilang bahay, tumigil si Dolores at tumingin kay Kaloy. Salamat sa pag-alok ng tulong pero dito na po ako. Kaya ko na ang natitirang paglalakad. Ngumiti si Kaloy at bahagyang yumuko. Sige Dolores, pero sana makapag-usap tayo ulit. Baka pwede tayong magkita bukas. Walang tiyak na sagot si Dolores. Ngumiti lang siya ng bahagya at nagpaalam. Sa kanyang pagpasok sa bahay, napaisip siya sa kakaibang araw na iyon. Sa isang estrangherong tila nagdala ng ibang hangin sa kanyang tahimik at simpleng buhay. Sa paglipas ng mga linggo, hindi nagpatinag si Kaloy sa kanyang panliligaw kay Dolores. Araw-araw ay may bagong regalo itong dala. Mga prutas, bulaklak o mga simpleng bagay na hindi karaniwan sa probinsya. Sa una nag-aalangan si Dolores tanggapin ang mga ito. Pero habang patuloy na pinipilit ni Kaloy ang kanyang kabaitan at atensyon, unti-unti rin niyang napapansin ang kakaibang ligaya na dulot ng mga ito. Isang araw habang nakaupo sila ni Aling Rosa sa harap ng kanilang bahay, pinagmamasdan ni Dolores ang bagong hikaw na regalo ni Kaloy. Naku apo, wika ni Aling Rosa.
nakangiti. Napakabuti ng binatang yan. Hindi lang mabait, mayaman pa. Isipin mo kung ano ang maaari niyang ibigay sa iyo kung sakaling kayo ang magkatuluyan. Napabuntong hininga si Dolores, bagamat may bahid ng kasiyahan sa kanyang puso. Pero Lola, parang napakabilis ng lahat. Hindi ko pa rin alam kung dapat ko bang ipagpatuloy ito. Lumapit si Aling Rosa at hinawakan ng kamay ng apo. Anak, minsan sa buhay, dumadating ang mga pagkakataong hindi natin dapat palampasin. Hindi lahat ng tao ay nagkakaroon ng ganyang klaseng swerte. Kung sakaling maging kayo ni Kaloy, malaki ang may tutulong niya sa ating pamilya. Hindi mabagustong makaahon sa hirap. Mabigyan ng mas maginhawang buhay yung pamilya natin. Tahimik si Dolores. Ang mga salita ng kanyang lola ay may bigat. Totoo, lumaki siyang simple at hindi siya nangarap ng marangyang pamumuhay. Pero habang iniisip niya ang kanyang kinabukasan, may bahagi sa kanya na nagsasabing maaaring tama nga ang kanyang lola. Sa piling ni Kaloy, maaaring matupad ang mga bagay na hindi niya akalaing makakamtam niya. Ang mga bagay na wala sa kanilang simpleng pamumuhay sa probinsya. Sa mga sumunod na araw, lalo pang naging malapit si Dolores kay Kaloy. Hindi na siya tulad ng dati, na tahimik at nag-aalinlangan. Natutunan niyang tanggapin ang mga regalong ibinibigay ng binata at unti-unting napapalapit ang kanyang damdamin. Kapag magkasama sila, ramdam ni Dolores ang atensyon at pagmamahal na iniaalay ni Kaloy. At sa bawat araw na lumilipas, lalo siyang nadadala ng mga pangako ng magandang kinabukasan. Isang gabi, habang sila ni Kaloy ay naglalakad pa uwi mula sa palengke, nagtanong si Kaloy, Dolores, iniisip mo ba kung ano ang maaaring maging kinabukasan natin? Nag-isip sandali si Dolores bago sumagot. Oo, minsan, pero hindi ko sigurado kung ano ang dapat kong asahan. Ngumiti si Kaloy. Hawak ang kamay ni Dolores. Wala kang dapat ipag-alala. Kapag naging tayo, gagawin ko ang lahat para mabigyan ka ng buhay na hindi mo pa nararanasan. Gusto kong itayo ka mula sa simpleng buhay na ito. Para maranasan mo naman ang mas magandang mundo. Ang mga salitang ito ni Kaloy ay tumatak sa isipan ni Dolores. Sa kanyang pag-uwi, hindi niya maiwasang mag-isip. Totoo nga ba ang mga sinasabi ng kanyang lola? Kung magpapakasal siya kay Kaloy, maaaring magbago ang lahat para sa kanya at sa kanyang lola. Marahil ito na ang tamang desisyon. Ang susi sa kanilang pag-angat mula sa simpleng pamumuhay na nakasanayan nila. Sa wakas, dumating ang araw na tinanggap ni Dolores ang panliligaw ni Kaloy. Bagamat bahagi ng kanyang puso ang nananatiling nag-aalinlangan, mas malaki ang hatak ng posibilidad ng bagong buhay na iniaalok ni Kaloy. Naging opisyal silang magkasintahan at sa likod ng kanyang isip, umaasa si Dolores na ito na ang tamang desisyon para sa kanyang kinabukasan. Sa paglipas ng mga buwan, ang relasyon ni na Dolores at Kaloy ay lumalim. O ganoon ang tingin ng mga tao sa kanilang paligid. Ipinakilala ni Kaloy si Dolores sa kanyang pamilya. At bagaman magalang ang mga ito, ramdam ni Dolores ang malamig na pagtanggap. Ang nanay ni Kaloy, si Doña Gloria, ay bihirang makipag-usap sa kanya at tila palaging may mga matalim na tingin tuwing nagkakaroon sila ng pagkakataong mag-usap. Ang tatay naman ni Kaloy, si Don Esteban, ay laging abala sa negosyo at hindi masyadong nagbibigay pansin kay Dolores na parang wala siya sa eksena. Pero si Kaloy, tila bulag lamang sa lahat ng ito. Patuloy pa rin sa pagpapakita ng pagmamahal kay Dolores. Wala kang dapat alalahanin, sabi niya minsan habang naglalakad silang dalawa sa bukid. Mahalaga sa akin na tanggap ka ng pamilya ko at alam kong darating ang araw na magiging masaya rin sila para sa atin. Ngumiti lamang si Dolores, pero sa loob-loob niya, ramdam niyang hindi ganoon kadaling magtamo ng pagmamahal mula sa pamilya ni Kaloy. Sa bawat bisita sa bahay nila, ramdam niyang malamig na pagsalubong, ang tila patagong pag-iwas ng pamilya sa kanya. Ngunit para kay Dolores, higit pa sa kanilang damdamin, ang kanyang kinabukasan at ang pangarap na makaalis sa hirap ng buhay sa probinsya ang pinakamahalaga. 6 na buwan matapos silang maging magkasintahan, nag-propose si Kaloy. Nasa lilim sila ng malaking puno sa gitna ng bukid nang bigla niyang ilabas ang isang maliit na kahon na may singsing. Dolores, bungad ni Kaloy habang lumuluhod sa harap ng dalaga. Gusto kong makasama ka habang buhay. Gusto kong maging asawa ka. Ngayong bata pa tayo para sabay tayong bubuo ng mas magandang kinabukasan.
Nagulat si Dolores. Hindi pa niya lubos na nararamdaman ang tunay na pag-ibig para kay Kaloy. Ngunit ang idea ng kasal at ng magandang buhay na maibibigay nito sa kanya at sa kanyang lola ay hindi niya basta-basta maikakaila. Pinilit ng kanyang lola, si Aling Rosa, na ito ang tamang hakbang para sa kanilang pamilya. Anak, ito ang pagkakataon mo. Palaging sinasabi ni Aling Rosa sa tuwing nag-uusap sila tungkol kay Kaloy. Ang kasal niya ito ang susi para makaahon tayo sa hirap. Si Kaloy ay mabait at may kaya pa. Ano pa bang hahanapin mo? Kaya't nang tuluyan ng lumuhod si Kaloy at nagtanong kung handa na ba siyang magpakasal, sumagot si Dolores. Oo. Sa kabila ng kanyang alinlangan, alam niyang ito na ang pagkakataong hindi niya maaaring palampasin. Sa isip niya, ito ang daan para sa mas magandang kinabukasan. Ang buhay na hindi nila kayang makuha sa probinsya lamang. Ikinasal sila sa simpleng seremonya sa simbahan ng kanilang baryo. Dumalo ang pamilya ni Kaloy, bagaman hindi lubos na masaya. At ang buong komunidad ng baryo ay nagtipon upang saksihan ang kasal ng isa sa kanilang mga kababayan sa isang mayamang taga Manila. Bagaman hindi pa lubusang nahuhulog ang puso ni Dolores para kay Kaloy, pinilit niya namang maniwala na ang pagsang-ayon sa kasal ay ang tamang desisyon para sa kanyang buhay. Habang tinatahak ng sasakyan ng maalikabok na kalsada palabas ng probinsya, nakatanaw si Dolores sa bintana. Ramdam niya ang bigat sa kanyang puso, lalo na nang nadaanan nila ang bahay ni Anton. Tahimik at tila iniwan ng mga alaala. Hindi niya mapigilan ang muling pagbalik sa nakaraan. Sa mga panahong kasama niya si Anton sa bawat tawanan at simpleng kasiyahan. Ngunit ngayon, lahat ng iyon ay tila naging bahagi na lamang ng nakaraan. At siya ay papalayo. Hindi lamang sa kanyang probinsya, kundi pati na rin sa mga ala-ala ni Anton. Si Kaloy na nakaupo sa tabi niya ay abala sa kanyang telepono. Hindi man lang napansin ang malalim na iniisip ng asawa. Dolores, pagdating natin sa Manila, siguradong magugustuhan mo ang bahay namin. Malaki at maraming kasambahay doon. Hindi mo na kailangan magtrabaho ng tulad ng ginagawa mo rito sa probinsya. Sabi niya nang hindi tinitignan si Dolores. Ngumiti lang si Dolores, ngunit sa loob-loob niya, naroon ang pag-aalala. Hindi niya lubos maisip kung paano ang magiging buhay niya sa isang lungsod na hindi niya kilala, malayo sa kanyang lola at mga kinasanayang gawain. Pagdating nila sa Manila, agad na bumungad kay Dolores ang malapalasyong bahay ng pamilya ni Kaloy. Malaki, marangya at napapalibutan ng mamahaling sasakyan. Ngunit sa kabila ng karangyaang ito, agad niyang naramdaman ng malamig na pagtanggap na naman ng pamilya. Sa unang araw pa lamang, ramdam niya ang pagbabago ng pakikitungo ng mga magulang ni Kaloy. Dolores, bati ni Doña Gloria nang wala man lang ngiti. Sana'y makisama ka rito ng maayos. Maraming inaasahan ng pamilya namin lalo na sa pagiging bahagi mo ng pamilyang ito. Tila may mabigat na mensahe sa kanyang boses at ramdam ni Dolores ang tensyon sa bawat salita. Habang lumilipas ang mga araw, tila mas lumalala pa ang sitwasyon. Sa halip na tratuhin bilang asawa ni Kaloy, naging parang katulong si Dolores sa bahay. Madalas siyang utusang mag-ayos ng mga gamit o kuminsan ay tulungan ang mga kasambahay sa maliliit na gawain. Hindi ito ang buhay na inakala niyang magiging maginhawa. Sa probinsya, kahit simple ang pamumuhay, ramdam ni Dolores ang respeto ng mga tao sa kanya. Ngunit dito sa Manila, tila nawalan siya ng halaga. Ang mas masakit pa, maging si Kaloy ay unti-unting nagpakita ng tunay niya ng ugali. Kung dati magalang, maalalahanin at mapagbigay ito, ngayon ay tila hindi siya makilala ni Dolores. Madalas itong magreklamo kapag hindi agad natutugunan ng gusto at naging pabaya na rin sa kanya. Kapag may mga pag-uusap tungkol sa pamilya o sa kanilang relasyon, tila wala na itong pakialam. Palaging abala sa kanyang mga bisyo at kuminsan lumalabas ng bahay nang hindi man lang nagpapaalam kay Dolores. Isang gabi, habang magkasama sila sa pagkainan, nagtangka si Dolores na pag-usapan ang kanilang sitwasyon. Kaloy, parang nag-iba ka simula nang bumalik tayo dito sa Manila. Hindi mo na ako pinapansin gaya ng dati. Napabuntong hininga si Kaloy. Tila naiinis. Ano bang problema, Dolores? Hindi mo ba naiintindihan na iba ang buhay dito sa Manila? Hindi na tayo nasa probinsya. Hindi mo na kailangang umasa sa akin sa lahat ng bagay. Masanay ka na sa bagong buhay mo. Nabigla si Dolores sa tono ni Kaloy.
Hindi kasi ito ang Kaloy na nakilala niya noong nasa probinsya sila. Pero akala ko magkasama tayo rito bilang mag-asawa. Hindi ba ganun dapat? Umiling si Kaloy. Tumayo at naglakad papalayo. Tigilan mo yun, Dolores. Huwag mo akong iistorbohin sa mga drama mo. At sa sandaling iyon, unti-unting naramdaman ni Dolores ang bigat ng desisyong pinasok niya. Ang pangarap ng maginhawang buhay sa piling ni Kaloy ay tila naging bitag na hindi niya akalaing daratnan niya. Sa kanyang isipan, naalala niya ang kanyang lola at ang tahimik nilang bahay sa probinsya, kung saan siya masaya at ligtas, kahit simple lamang ang kanilang pamumuhay. Sa bawat araw na lumilipas, lalong bumigat ang buhay ni Dolores sa piling ni Kaloy. Hindi lamang ang malamig na pakikitungo ng pamilya ni Kaloy ang kanyang tinitiis, kundi pati na rin ang pagbabago ng ugali ng kanyang asawa. Madalas itong naglalasing at nagiging marahas sa kanya. Kapag natapos ang mga masasamang gabi ng pananakit at pagsigaw, doon lang bumabawi si Kaloy. Magdadala siya ng alahas o magagarang damit na para bang iyon ang lunas sa lahat ng sakit na nararamdaman ni Dolores. Subalit alam ni Dolores na ang mga regalong iyon ay hindi makakapagpabago sa kalagayan niya. At masigit siyang nababahala para sa kanyang lola sa probinsya. Wala siyang ibang mapagkukunan ng pera para ipadala sa kanyang lola. Kaya't wala siyang ibang magawa kundi ibenta ang mga alahas at damit sa mga sanlaan. Ito ang tanging paraan niya upang makatulong sa kanyang lola na alam niyang nangangailangan ng suporta mula sa kanya. Sa tuwing makikita ni Kaloy na hindi ginagamit ni Dolores ang mga regalong binibigay niya, lalong sumisikip ang loob nito. Bakit hindi mo suot ang binigay kong kwintas? Tanong ni Kaloy isang umaga habang nakatayo si Dolores sa harap ng salamin, suot ang simpleng damit na luma na. Hindi ko po kasi kailangan, Kaloy. Sagot ni Dolores ng mahinahon. Iniiwasan ng mga mata ng kanyang asawa. Napatigil si Kaloy. Tumaas ang kilay at tumingin ng mabigat kay Dolores. Lahat na lang ng binibigay ko sa'yo binabaliwala mo. Anong akala mo? Para sa ano ka pa binibili yung mga yun? Para ipagmalaki mo. Pero bakit hindi mo ginagamit? Hindi alam ni Dolores kung paano ipapaliwanag na ang mga regalong iyon ay ibinenta niya upang makatulong sa kanyang lola. Naramdaman niyang muli ang pag-init ng ulo ni Kaloy, pero nanatiling tahimik. Sa loob-looban niya, hindi niya kayang sabihin ang totoo. Alam niya kung malalaman ni Kaloy ang ginagawa niya, lalo lamang itong magagalit at baka hindi na siya payagan, kahit man lang magpadala ng pera. Akala ko ba mahalaga sa iyo ang pamilya mo? Bakit hindi mo kayang mag-effort para sa akin? Patuloy ni Kaloy, halatang naiirita. Binibigyan kita ng lahat tapos ganito lang ang isusukli mo? Hindi ka marunong magpasalamat. Sa likod ng bawat salitang iyon, ramdam ni Dolores ang tila pagkalugmok niya sa sitwasyong hindi niya akalain na mararanasan. Bagamat lumuluha siya sa kanyang puso, patuloy niyang kinikimkim ang kanyang damdamin. Ang tanging aliw na natitira sa kanya ay ang katotohanan kahit papaano nakakapagpadala siya ng tulong sa kanyang lola. Ngunit kasabay ng bawat pagbebenta niya ng mga alahas at damit, mas lalong lumalayo ang kanyang kaligayahan at mas lalong lumalalim ang kanyang pangungulila sa tahimik na buhay sa probinsya. Sa paglipas ng mga araw, lalong naging malamig at mapang-alipusta ang trato ni Kaloy kay Dolores. Hindi na ito umuwi ng maaga at kung umuwi man, madalas ay lasing o amoy pabango ng ibang tao. Ang mga gabi na magkasama sila ay unti-unting napalitan ng mga gabing si Dolores ay mag-isa sa kanilang malaki at malamig na bahay. Ang mga regalong dating ipinapakita ni Kaloy ay unti-unti ring nawala at kapalit nito ay ang masakit na katotohanang tila nawala na ito ng pagmamahal sa kanya. Isang gabi habang naguhugas ng pinggan si Dolores, narinig niyang bumukas ang pinto. Dumating na si Kaloy, ngunit sa halip na tuwirang pumasok, naglakad ito patungo sa kusina. Halatang lasing at may kasamang amoy ng pabango na hindi kay Dolores. Nang tumingin si Dolores sa kanya, agad niyang napansin ang isang marka sa leeg ni Kaloy. Isang tsikinini. Nabuhayan ng kaba ang dibdib ni Dolores. Hindi niya napigilan ang sarili at nagtanong, "Kaloy, ano yung nasa leeg mo?" Bagaman sinusubukan niyang maging kalmado, hindi niya maiwasan ang pagninig sa kanyang boses. Ngumisi si Kaloy. Waring walang pakialam. "Wala to, Dolores, huwag kang OA." Sagot niya. Pilit na iniwasan ang pagtitig kay Dolores. "Hindi ako OA, Kaloy. Alam ko kung ano yan, niloloko mo ba ako?" Hindi na napigilan ni Dolores ang paghikbi.
ang lahat ng hinanakit at pag-aalinlangan na matagal na niyang kinikimkim ay sumabog sa kanyang dibdib. Ngunit imbis na magsisi, mas lalo pang lumaki ang ulo ni Kaloy. At ano ngayon kung niloloko kita? Sagot niya, tila ba wala siyang ginagawang mali. Ano ba kasi? Tingnan mo ang sarili mo, hindi ka na nag-aayos. Para kang hindi asawa ng isang taong tulad ko. Sino bang gustong tumagal sa'yo kung ganito ka lang lagi? Hindi makapaniwala si Dolores sa narinig. Tila sinasaksak ang kanyang puso. Hindi lamang ng pagtataksil, kundi pati na rin ng mga salita ni Kaloy. Nagtangka siyang magsalita pa. Ngunit pumasok bigla sa kwarto ang mga magulang ni Kaloy. Imbis na kampihan siya, tumango pa si Doña Gloria sa mga sinabi ng anak. Dolores, dapat kasi mag-effort ka rin. Hindi ka na bumabalik sa dati mong anyo. Kung gusto mong manatili kang mahalaga kay Kaloy, ayusin mong sarili mo. Nakikita namin kung bakit siya naghahanap ng iba eh. Sabi ni Doña Gloria, halatang hindi man lang iniintindi ang nararamdaman ni Dolores. Hindi na nagawang sumagot ni Dolores. Natulala siya. Hindi makapaniwalang pati ang mga magulang ni Kaloy ay hindi siya kayang ipagtanggol. Pakiramdam niya ay wala siyang kakampi. Dahan-dahan siyang umalis mula sa harap ng mga ito. Bumalik sa kanyang kwarto at doon niya tuluyang ibinuhos ang lahat ng kanyang luha. Mula noon mas pinili na lamang ni Dolores na manahimik. Sa tuwing uuwi si Kaloy na amoy alak at pabango ng ibang babae, wala na siyang sinasabi. Kapag may mga gabi na hindi ito umuwi, hinahayaan na lang niya. Tila nabuhay si Dolores sa isang mundo kung saan wala na siyang boses at ang bawat araw ay naging isang mapait na pag-iral lamang ng pagtitiis at pagsuko. Sa kalagitnaan ng kanyang kalungkutan, si Dolores ay natagpuan ng tanging aliw niya sa isang asong kalye na madalas tumambay sa labas ng kanilang mansyon. Araw-araw, habang abala ang mga kasambahay at si Kaloy ay wala sa bahay, si Dolores ay laging napapatingin sa bintana at napapansin ang asong ito na tila nag-aamoy-amoy sa basurahan sa tabi ng kanilang gate. Sa simula, hindi niya ito pinapansin, ngunit sa araw-araw na makikita niya ito, unti-unting tumubo ang awa sa kanyang puso para sa hayop. Isang araw, lumabas si Dolores sa mansyon at nilapitan ng gwardya sa gate. Kuya, alam niyo ba kung kanino yung aso na yan? Tanong niya. Tinuturo ang aso na tahimik na naguhukay sa basurahan. Ma'am Dolores, asong kalye lang yan. Matagal niyang gumagala dito, wala naman pong may-ari niyan. Sagot ng gwardya habang tumingin din sa aso. Napatingin ulit si Dolores sa aso. Marumi ang balahibo nito. Halatang gutom at tila payat. Ngunit may kakaibang saya sa buntot nito tuwing may makikita itong laman ng pagkain mula sa basura. Sa tuwing lalapit siya sa gate, nararamdaman niya ang galak ng aso kahit na hindi siya direktang makalapit dito dahil sa balakid ng bakal na pader. Sa pagdaan ng mga araw, dahan-dahan niyang napalapit ang loob niya sa hayop at nagpasya siyang bigyan ito ng pangalang Anton. Simula ngayon, Anton na ang tatawag ko sa iyo. Mahina niyang bulong habang tinutulungan ng aso sa paminsang pag-abot ng tinapay sa pagitan ng mga rehas. Hindi niya maiwasang maalala si Anton, ang kaibigang iniwan ng gera. Ikaw lang yata ang tunay kong kaibigan dito, Anton. Ang aso kahit pa may pader na naghihiwalay sa kanila, tila nauunawaan ang bawat galaw ni Dolores. Kapag lalapit siya, tataas ang buntot nito at magkukuskos sa lupa. Tila nagpapakita ng saya na makita siya. Napansin din ni Dolores na tanging siya lamang ang nilalambing nito kahit na may ibang tao sa paligid. Parang may koneksyon silang dalawa. Isang koneksyon na nagdala ng kaunting saya sa kanyang malungkot na buhay sa mansyon. Minsan, habang si Dolores ay nag-aabot ng tinapay mula sa loob ng gate, nilapit ng aso ang ulo nito sa kamay niya. Tila gustong makipaglaro o magpahaplos. Nagdulot ito ng maliit na ngiti sa labi ni Dolores. Pasensya ka na, Anton, hindi kita mailipat dito. Malungkot niyang sabi habang kinakausap ang aso. Pero hanggat nandito ka, hindi ko na nararamdamang mag-isa ako. Sa bawat araw na dumaan, naging bahagi na ng araw ni Dolores ang makita si Anton sa labas ng gate. Hindi na lamang ito isang simpleng aso. Para kay Dolores, si Anton ay naging simbolo ng aliw, ng isang bagay na nagdadala ng kaunting ligaya sa gitna ng kanyang tahimik at malungkot na buhay sa piling ni Kaloy at ng kanyang mapanakit na pamilya. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalong lumalapit ang loob ni Dolores kay Anton.
Naging bahagi na ng kanilang ritual ang paglalaro sa bakuran. Matapos niyang madiskubre ang maliit na siwang sa likurang gate kung saan pwede niyang ipasok ang aso nang hindi nahuhuli. Sa bawat paglabas ni Anton mula sa siwang na iyon, tila ba sumasaya ang buong araw ni Dolores. Pinapaliguan niya ang aso, pinapahid ang mga gamot sa galis at sugat nito, at sa bawat hakbang na ginagawa niya, mas naging malapit sila sa isa't isa. Isang hapon habang si Dolores ay abala sa pagpapaligo kay Anton, napansin niyang tila masigla ang mga kilos ng mga tao sa loob ng mansyon. Ang mga kasambahay ay nagmamadaling pumasok at lumabas ng bahay, at may mga mamahaling sasakyan na pumaparada sa harap ng mansyon. Agad siyang pumasok para malaman kung ano ang nangyayari. Pagdating niya sa loob, agad niyang nakita si Kaloy na kasama ang isang babaeng napakaganda at bihis na bihis sa mga mamahaling damit at alahas. Halatang galing sa mayamang pamilya. Masayang-masaya ang mga magulang ni Kaloy habang tinutulungan nila ang babae na maupo. "Aba, napakaayos mo talaga, iha," sabi ni Doña Gloria habang kinikindatan si Kaloy na tila ba may pinaplano na sila. Nakatayo lamang si Dolores sa gilid, hindi makapaniwala sa nakikita. Harap-harapan na itong niloloko ni Kaloy, at ang mas masakit pa, tila ba tuwang-tuwa pa ang kanyang mga magulang. Naglandian si Kaloy at ang babae sa harap ng lahat, habang si Dolores na dapat ay asawa ni Kaloy ay tila naging isang simpleng tagapaglingkod na lang. "Hoy Dolores, dalhan mo kami ng inumin dito," sigaw ni Kaloy mula sa sala na tila wala ng respeto sa kanya. Sina Doña Gloria at Don Esteban ay nag-uusap din ng masayang-masaya habang tinitignan ng kaakit-akit na bisita. Habang bitbit ang tray ng mga baso at alak, ramdam ni Dolores ang pagbigat ng kanyang dibdib. Hindi lang dahil sa pagtataksil ni Kaloy, kundi dahil sa pagtrato sa kanya na tila wala siyang halaga. Ang sakit ng sitwasyon ay napakalalim. Siya na dapat ay asawa, ngayon ay para bang isang hamak na katulong na lang sa mata ng kanyang pamilya. Pagkahatid ng mga inumin, walang salitang sinabi si Dolores. Umupo siya sandali sa hardin kasama si Anton, habang tinignan ng aso na naglalaro sa paligid. Hindi mapigilan ni Dolores na mapaluha, pero pinilit niyang manatiling matatag. Sa kabila ng lahat, si Anton ang tanging kasama at kaibigan na hindi siya kailanman iniwan o hinusgahan. Hawak niya ang basahan, minunasan niya ang mga luha sa kanyang pisngi habang nakatitig sa pintuan ng mansyon. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi niya alam kung paano pa siya makakatakas sa sitwasyong ito. Isang mundo na tila patuloy siyang ibinabaon sa sakit at kalungkutan. Isang araw dumating ang pinakamalungkot na balita sa buhay ni Dolores. Nakatanggap siya ng sulat mula sa probinsya na nagsasabing pumanaw na ang kanyang lola. Ang tanging taong nagmahal at nag-alaga sa kanya sa buong buhay niya ay wala na. Labis ang bigat na nararamdaman ni Dolores. Ngunit agad siyang nagdesisyon na umuwi sa probinsya para makasama ang pamilya at makapagpaalam sa kanyang lola. Agad siyang nagtungo sa mga magulang ni Kaloy para ipaalam ang balak niyang pag-uwi. Ngunit sa halip na hayaan siyang makalayo, tinanggihan siya ng mga ito. "Hindi pwede, Dolores," madaling sabi ni Doña Gloria habang nag-iimpake para sa kanilang bakasyon. "Magbabakasyon kami at kailangan mo dito sa bahay para bantayan ng lahat. Hindi ka pwedeng umalis." "Pero namatay na po si Lola, kailangan ko po siyang makita," pabulong na sagot ni Dolores, halos hindi makapaniwala sa kawalang puso ng kanyang mga biyanan. "Hindi importante yan ngayon," malamig na sagot ni Don Esteban. "Kami ang pamilya mo ngayon at dito ang responsibilidad mo. Sa susunod mo na lang puntahan ng lola mo pag nalibing na." Walang magawa si Dolores kundi manahimik at tanggapin ang mga salita ng kanyang mga biyanan. Hindi nila balak isama si Dolores sa bakasyon at tila baga walang halaga sa kanila ang kanyang kalungkutan o ang pagkawala ng kanyang lola. Lumipas ang mga araw na tila walang pag-asa si Dolores. Sa bawat sandali, unti-unti niyang nararamdaman ang paglamlam ng kanyang kaluluwa, ang kawalan ng halaga ng kanyang buhay sa mundo. Wala na siyang dahilan para ipagpatuloy ang lahat. Wala na ang kanyang lola at wala na siyang nararamdamang pagmamahal mula kanino man. Ang mga araw ay dumaan ng walang pagbabago at ang mga ngiti ng mga tao sa mansyon ay para bang walang saysay. Isang gabi, bago matapos ang lahat, lumapit siya kay Anton, ang tanging kasama at kaibigan na nanatili sa tabi niya. Pinakain niya ito ng tinapay at hinalikan sa ulo.
Anton, bulong niya. Salamat, ikaw lang ang naging kaibigan ko rito. Pasensya ka na, pero kailangan ko nang magpaalam. Ramdam ni Anton ang bigat ng damdamin ni Dolores. Tahimik itong lumapit. Inilapit ang kanyang ulo sa kamay ng dalaga at nagpakita ng lambing. Ang aso, kahit hindi makapagsalita, ay nagpakita ng pagmamalasakit na tila higit pa sa kayang ibigay ng kahit na sino sa buhay ni Dolores. Ikaw lang yata ang tunay na nakakaintindi sa akin. Malungkot na sabi ni Dolores habang hinahaplo si Anton. Pero alam ko, malambing ka lang dahil pinapakain kita. Ngunit tila ba hindi totoo ang sinabi ni Dolores? Dahil sa bawat haplos niya kay Anton, nararamdaman niya ang kakaibang lungkot sa mga mata ng aso. Hindi ito tulad ng dati. May halong kalungkutan at pagkaunawa sa bawat paggalaw nito. Nagpaalam si Dolores kay Anton. Handa nang gawin ang huling hakbang sa buhay niya. Dala ng pakiramdam ng kawalan ng pag-asa at pagmamahal sa mundo. Habang nakatayo si Dolores sa balkonahe, hawak ang malamig na rehas, tumingin siya sa ibaba at muling inalala ang lahat ng nangyayari sa kanyang buhay. Ang bawat alaala, masaya man o masakit ay tila bumabalik ng buo sa kanya. Naaalala niya ang kanyang lola, ang mga araw ng tahimik na pamumuhay sa probinsya at ang mga simpleng kasiyahan na ngayon ay parang malalayong alaala na lamang. Naalala rin niya si Anton, ang tanging kaibigan na nagbigay sa kanya ng aliw sa kabila ng mga pagsubok. Napaisip si Dolores tungkol kay Kaloy at sa kung paano siya niloko ng binata mula sa simula. Pinaikot siya ng mga pangako at kasinungalingan at ngayon harap-harapan siyang niloloko. Walang respeto, walang pagmamahal. Habang tinitignan niya ang kalangitan, isang malalim na hiling ang pumasok sa kanyang isip. Sana may mag-alaga kay Anton kapag wala na siya. Sana'y may magpakain sa aso at hindi ito pabayaan. Pero ano nga ba ang iniisip ni Dolores? Huminga ng malalim si Dolores at handa na siyang lumakad palayo mula sa lahat ng sakit at kalungkutan. Isang hakbang na lang at matatapos na ang lahat. Habang nakatayo sa balkonahe, handa na siyang tumalon. Ngunit bago pa man magawa ni Dolores ang kanyang plano, bigla niyang naramdaman ang isang malakas na hatak mula sa likuran ng kanyang damit. Napabalikwas siya at napatumba sa sahig ng balkonahe. Nagulat siya at nang lumingon nakita niya si Anton. Kagat-kagat ang likod ng kanyang damit, tila ayaw siyang payagang magpatuloy. Biglang nagkaroon ng pagbabago sa isip ni Dolores. Handa na sana siyang magpakamatay at tapusin na ang lahat. Anton, bulong ni Dolores habang tinitignan ng aso. Ang mga mata ni Anton ay puno ng kalungkutan. Parang alam nito ang kanyang binabalak. Napatigil si Dolores habang nakaupo sa malamig na sahig. Napaisip siya sa ginawa ni Anton. Sa isang iglap, nawala ang desisyon niyang tapusin ang lahat. Tumingin siya sa paligid ng kanyang kwarto at napagtanto niyang ayaw niyang matapos ang kanyang buhay ng ganito. Hindi sa ganitong paraan. Hindi nang tila ba siya'y talunan. Ayaw ni Dolores na maging kawawa. Naaalalahanin ng mundo bilang isang babaeng tinalikuran ng lahat dahil sa sakit. May natitira pa siyang lakas at si Anton ang naging dahilan para ito'y makita niyang muli. Ang simpleng paghatak ng aso ay tila nagbalik ng kanyang pagnanais na labanan ang bawat hamon ng kanyang buhay. Niyakap ni Dolores si Anton. Umiiyak ngunit ang mga luha niya ay hindi lamang dulot ng kalungkutan. Salamat Anton, salamat sa pagliligtas sa akin, bulong niya habang mas mahigpit ang yakap niya sa aso. Mula sa sandaling iyon, alam ni Dolores na may pag-asa pa. Hindi pa tapos ang laban niya. At ngayon, handa na siyang bumangon at baguhin ang kanyang buhay. Matapos ang gabing nailigtas siya ni Anton mula sa muntik ng pagkakatalon mula sa balkonahe, alam ni Dolores na kailangan niyang magbago ng plano. Hindi na sapat na manatili siya sa bahay ni Kaloy at lalong hindi na niya kayang tiisin ang mga pangyayari. Ngunit hindi rin naman niya kayang magsimula ng problema sa mansyon kahit pa ito'y pumasok sa isip niya. Mabait si Dolores at alam niyang mali ang gumawa ng masama para lamang makaganti. Anton, hindi natin to kaya, bulong ni Dolores habang hinahaplos ang ulo ng aso. Sa mga pagkakataong ito, iniisip ni Dolores na sunugin ang mansyon para kahit papaano ay makaganti man lang siya kay Kaloy. Kailangan nating makaalis dito pero hindi sa ganitong paraan.
Kaya't habang si Kaloy at ang kanyang pamilya ay abala sa kanilang bakasyon, pumasok si Dolores sa loob ng bahay at sinimulan niyang maghanap ng mga bagay na maaari niyang gamitin upang makalayo. Habang binubuksan niya ang mga drawer ng kwarto at naghahalughog ng mga alahas at pera, napansin niya ang isang tagong pinto sa loob ng closet ng kwarto ng mga magulang ni Kaloy. Anong meron dito? Bulong ni Dolores sa sarili. Bumukas ang pinto nang walang kahirap-hirap. Sa loob ay may mga kahon at supot. Tila maingat na itinago. Nang buksan ni Dolores ang isa sa mga ito, nanlaki ang kanyang mga mata sa nakita. Mga pakete ito ng iligal na droga. Hindi makapaniwala si Dolores sa kanyang natuklasan. Hindi ko akalain ganito pala ang pamilya nila. Bulong niya habang nanginginig sa takot at gulat. Dapat malaman ito ng mga pulis. Kaya naman sa halip na magpadala sa takot, mas lalo niyang naisipang gamitin ang pagkakataong ito. Kinuha niya ang ilang alahas, mga mamahaling relo at pera mula sa iba't ibang bahagi ng bahay. Maingat siya sa bawat galaw. Tinitiyak na hindi makakahalata ang pamilya ni Kaloy pagbalik nila. Anton, aalis na tayo dito. Pabulong niyang sabi sa aso, na tahimik na nagmamasid habang nag-iimpake siya ng mga gamit. Pagkatapos makuha ang lahat ng kaya niyang dalhin, lumabas si Dolores ng bahay kasama si Anton. Agad silang nagtungo sa isang sanglaan kung saan niya ibinenta ang mga alahas at relo. Nang makita niya ang laga ng pera na natanggap niya mula sa mga ito, pakiramdam niya ay may sapat na siyang pagsisimula ng bagong buhay. Makalipas ang ilang oras, nasa sakayan na sila ng bus, papunta sa isang probinsyang malayo sa Manila. Habang hinihintay ang bus, kinuha ni Dolores ang cellphone at nagdial ng numero. Hello, pulis po ba ito? Tanong niya nang sumagot ang kabilang linya. Ramdam sa boses ni Dolores ang kaba, ngunit may tiyak na layunin sa kanyang mga salita. May nais po akong report. May nakita akong mga iligal na droga sa bahay ng isang mayamang pamilya sa Manila. Dati po akong katulong doon at natagpuan ko ito sa kanilang tagong kwarto. Mabilis na sumagot ang boses sa kabilang linya. Ano po ang eksaktong lokasyon? Maaari po ba kayong magbigay ng detalye? Tahimik na tinignan ni Dolores si Anton na nakahiga sa kanyang tabi. Hindi ko po maaaring ibigay ang pangalan ko. Ayoko po ng gulo pero ang address ay nasa... Sinabi ni Dolores ang buong impormasyon patungkol sa bahay nila Kaloy. Bago pa man magtanong muli ang nasa kabilang linya, agad nang pinatay ni Dolores ang tawag. Kinuha niyang cellphone at tinapon ito sa basurahan, malapit sa istasyon ng bus. Nang sumakay sila sa bus, iniisip ni Dolores ang kanyang ginawa. Hindi niya alam kung ano ang magiging resulta nito, ngunit sa loob ng kanyang puso, alam niyang ginawa niya ang tama. Inihilig niya ang ulo sa bintana. Habang si Anton ay tahimik na nahiga sa kanyang tabi, hinaplos ang ulo ng aso at ngumiti ng kaunti. Tapos na ang lahat, Anton. Bulong niya. Simula na tayo ng bago. Sa bagong simula ng buhay ni Dolores sa malayong probinsya, tila natagpuan niya muli ang katahimikan at kapayapaan na matagal nang nawala sa kanya. Bumili siya ng isang maliit na bahay, sapat lamang para sa kanya at kay Anton, at nagsimula ng isang simpleng pamumuhay. Ang kanyang bakuran ay naging isang maliit na hardin kung saan nagtatanim siya ng mga gulay na siya niyang inuulam araw-araw. Namili siya ng bigas at karne sa palengke upang mabalanse ang kanyang pagkain. Ang simpleng pamumuhay na ito ay nagbigay ng bagong sigla kay Dolores, isang buhay na malayo sa magulong mundo ng nakaraan. Nagtayo rin si Dolores ng maliit na tindahan sa tapat ng kanyang bahay, sapat upang makabuo siya ng kita at magkaroon ng kakayahang ipagpatuloy ang kanilang pamumuhay. Si Anton na laging nasa tabi niya ay tila naging katuwang niya sa bawat gawain. Mapahardin man o pagbabantay ng tindahan, si Anton ay nariyan, palaging sumusunod sa bawat hakbang ni Dolores. Isang umaga habang nagtitimpla ng kape si Dolores, narinig niyang tumahol si Anton mula sa bakuran. Nakita niya itong tumatakbo papunta sa kanya, dala ang dyaryo na iniwan ng maghahatid ng mga balita. Napangiti si Dolores. Kinuha ang dyaryo at binasa ito habang umiinom ng kape. Nabasa niya ang headline na ikinagulat niya. Ang raid na ginawa sa mansyon ng pamilya ni Kaloy. Nahuli ang pamilya dahil sa mga ilegal na droga. Ito ang kanyang pagkakabasa. Napabulong si Dolores sa sarili. Ang dami ng droga na natagpuan ay sapat para maipasara ang negosyo ng pamilya at ipadala sa kulungan ang may-ari ng bahay. Napangiti si Dolores ngunit hindi itong ngiti ng paghihiganti. Karma na nila yan.
Sabi niya kay Anton na nakaupo sa kanyang tabi. Hindi natin kailangang gumawa ng masama para makamit ang katarungan, Anton. Sa mga sumunod na araw, nagpatuloy si Dolores sa kanyang tahimik na buhay. Hindi man marangya, ngunit ang buhay na meron siya ngayon ay puno ng kapayapaan at kasiyahan. Minsan habang nagdidilig ng mga halaman, iniisip niya ang kanyang lola at si Anton na naging kasama niya mula sa mga pinakamasakit na yugto ng buhay niya. Hindi ko akalaing makakamit ko pa ang ganitong kapayapaan, sabi ni Dolores habang nakatingin sa malawak na asul na langit. Si Anton, tila nakikinig sa kanya, ay humiga sa kanyang damuhan at pumikit. Tila kontento sa tahimik na paligid. Sa wakas, natutunan ni Dolores na hindi kailangang lumaban gamit ang galit o puot upang makamit ang hustisya. Sa kabila ng lahat ng sakit at mga pagsubok, nagtagumpay siya sa pagpili ng tamang landas. Ang tahimik na buhay na puno ng pagmamahal at kasiyahan kasama si Anton. Anton, magagawa natin ito. Isang bagong buhay para sa atin. Pabulong niyang sabi habang hinahaplos ang ulo ng aso. Alam niyang may bagong pag-asa at sa bawat araw patuloy silang haharap sa bukas na may lakas at tapang. Ang aral na natutunan ni Dolores ay malinaw. Sa gitna ng mga pagsubok, mahalaga ang pagkakaroon ng malasakit at pagtitimpi. Ang hustisya at kapayapaan ay hindi kailangang makamit sa pamamagitan ng galit, kundi sa tamang pagpapasya at pagmamahal sa sarili.